Isang kababae natin sa Pilipinas naglabas ng sama ng loob dahil sa naging karanasan niya sa BDO. Dahil nalimas daw ang malaking pera niya sa kanyang BDO online banking. Ayon kay kabayan ay may tumawag sa kanya na mga taga-BDO daw para sa credit card application. Wala naman daw siyang binigay na kahit na ano kagaya ng account o kaya naman ng PIN. Pero may nabanggit siya na naibigay niyang impormasyon na nandun sa kanyang card. Hanggang sa hindi na niya ma-access ang kanyang online banking at hanggang malimas na ang lahat ng kanyang pera sa kanyang BDO account. Mga madam, kauuwi ko lang. Kagaling lang namin ng BDO. Nakakangatog. Nakakainis eh. Pinaghirapan ko, ganun-ganun lang. Tapos sasabihin lang nila, iimbestigahan lang. Mga madam, wala muna magsisend sa BDO namin kasi nahack po yung account. Yung account namin. Kasing limas talaga. Wala talaga silang iniwan. 223 yung iniwan nila dun sa bangko namin. Kauuwi ko lang. Yung sa may mga order, saglit lang mga madam. Ayusin ko yan. Paya. Nakakasama lang. Sakit ng loob ko eh. Kasi pinaghirapan namin yun. Pinagpaguran ko yun ng ilang linggo. Tapos ganun-ganun lang mawawala sa BDO. Wala namang OTP. Walang OTP. Walang OTP sinend ako. Wala akong ibinigay na ganun sa kanila. May tumawag na sabi nila taga BDO, ang inaano tungkol dun sa apply ng credit card, yun yung inano. Tapos, meron silang hiningi din dun sa ATM ko, pero wala silang hiningi na yung username, password, walang ganun. Walang akong binigay sa kanila ng ganun. Tapos yung hindi ko na ma-access yung account ko sa BDO kasi ako lang naman umahawak ng BDO. Hindi ko na siya ma-access, hindi ko na siya mabuksan. Tumawag ulit sila. Ang sabi, pumunta daw ako sa ATM machine para palitan yung PIN. Mag-change PIN. So, ginawa ko, nagpunta nga ako dun kasi hindi ko nga ma-access kasi hindi ko ma-monitor yung online banking ko. Hindi ko ma-monitor dahil nandoon lahat pumapasok kasi exceed nga lahat ng Gcash ko. Exceed kami lahat. So, sa lahat nandoon pumapasok. Pati hulog sa paluwagan nga yung katapusan. Nandoon pumapasok sa So, ako nagmamadali akong palitan para nga ma-access ko yung online banking ko. So, hindi pa rin ma-access. Sabi after 1 hour. After 1 hour, nagulat ako kasi dun sa email namin, dun na may umaawas na 72,000, 28,000, 19,000. Hanggang sa maubos yun yung pera ng laman ng BDO ko. Nakakagatog kasi ng laman eh. Kasi yung pinaghirapan ko, yung puyat ko, nandoon. Tapos ganun-ganun lang. Isang iglap lang. Limas talaga lahat. Wala talagang iniwan. Tapos pumunta ako ng BDO. Ang tagal pa nila bago nila i-block. May block yung ATM ko tsaka yung online banking ko kasi nagbabawas. Kasi kapag online daw, kailangan through phone pa itatawag pa sa kanila. Itatawag pa sa kanila yung sa online. Hindi kasi yung branch namin is dito sa Taytay, sarado ngayon, di ba? Kasi Sabado. Pumunta ako ng SM Taytay. Doon, itinatawag lang nila, ganyan. Tapos, iimbestigahan lang, naiiyak ako sa inis. Kasi yung pera na yun, pinaghirapan ko, ganun-ganun lang mawawala. Inang BDO to. Nakakangatog. Nadami ko, nandun ang pera ng paluwagan namin na 100,000. Nandun ang lahat na nagbabayad ng payment. Kasi wala akong ibang mode of payment, kundi cash lang. Tsaka
online kasi madalas naman ang mga customer ko online eh. Tapos ganun lang. I-stress. Hindi ako nagla-live ng ganito. Never ako nag-live o nagpakita ng sarili ko kung ano-ano man. Ngayon lang talaga video kasi grabe yung ginawa niyo sa akin eh. Ang laking halaga no. May mga obligasyon din ako, may mga babayaran din ako ng mga supplier. Buti kanina nabawasan na yung iba. Nakapagbayad ako sa ibang supplier. Pero grabe, ang laki po talaga na nakuha saglit lang. Ang sakit sa loob. Grabe, kanina pa ako iyak ng iyak kahit nasa biyahe ako. Umiiyak ako. Kasi hindi ko matanggap na ganun lang na mawawala yung pera na pinagpaguran. Yung pinagpaguran ko, pinagbuyatan ko ng gabi-gabi. Kahit madaling araw, naghahanap ako ng kalakal. Para meron akong pambenta, makarolling yung puhunan ko. Tapos ganun lang na mawawala. Sobrang sakit. Nag-live ako, hindi ko kaya eh. Hindi ko kayang solohin yung yung ganito. Na alam ko, kasi syempre may mga kailangan akong bayaran na ibang supplier. Yun din ang iniisip ko. Lumalaban ako ng patas, wala akong inaagrabihado ng mga ibang tao. Tapos ganun lang mawawala yung pinaghirapan ko. Kanina pa, mula nung pumapasok lahat sa email na nagbabawas, nangangatog na ako na tumakbo kami kasi walang ibang open na video, kundi ang SM Taytay lang. Eh dito sa amin, ang traffic pa. Makatakbo ako, grabe. Pagdating namin, wala na eh. Limas na talaga nila lahat. Unang transaction, ang lalaki na, merong mga GPay, hindi ko alam kung ano yun. Nailink nila yung account namin sa iba, tapos yun binayaran nila, merong may mga number lang na mobile. Hindi ko alam kung GCash o Paymaya yung mga yun. Na-isend na agad talaga nila. Delikado ang online banking. Ngayon ko lang na grabe, naranasan ko ang laking halaga nung nawala sa ilang minuto na yun. Ang sakit lang sa loob kasi pinagpaguran ko yun. Minsan umaga na ako natutulog. Alas 4 makakauwi kami dahil lang kahanap kami ng paninda. Tapos ganito lang mawawala yung pera. Tapos sasabihin nila, iimbestigahan. Wala kasiguraduhan kung mababalik yung pera na yun. Video, ganun na lang. Sa inyo na yung pera na ganun kalaki. Sakit lang na loob. Totoo. Hindi ako makapag-reply. Ang dami nagme-message. Hindi ko po ma-replyan isa-isa kasi kanina nasa video ako. Nasa SM kami. Inaayos namin. Tapos ang tagal pa sumagot sa telepono ng mga tawag doon, yung mga officer nila sa online. Ganun lang. Tapos iimbestigahan pa 5 to 10 days working yung pag-iimbestiga nila. Pero walang kasiguraduhan kung maibabalik nila yung pera na nakuha dun sa account namin. Kasi ang inaano ko, wala naman akong binigay na OTP, wala naman akong binigay na username tsaka password. Yung ATM nasa amin. Yung online nasa akin, kaya lang yung online nga, after nung hindi ko na ma-access, hindi ko siya ma-access. Yun pala, meron na siguro, yun na, sila na yung nag-a-access ng ganun. Tapos, wala unti-unti. Kung kanina na nila pinag-send yung pera. Sakit sa kalooban. Hindi ako nagaganito. First time kong ginawa na magganito kasi ang sama ng loob ko. Alam mo yung lumalaban ka ng patas, nilalaban mo para, syempre, ako yung nagtatrabaho, may anak din akong pinag-aaral, kailangan doble gayod. Meron din akong binabayaran. Tapos ganun lang mawawala. Diba? Ang sakit. Diyos ko, video. Please lang, ibalik niyo. Sana mabalik. Kasi marami din akong kailangang bayaran.
Hindi, yung mga message hindi ko pa pumamasa. Pasensya na. Yung mga may booking, mamaya po ayusin ko lahat. Lalo yung sa Bacolod, saglit lang mo yung sa Bacolod, nandito yung items, yung lesson learned to, hindi na ako gagamit ng online banking. Grabe yung pinagpaguran ko, ganun-ganun lang mawawala. Isang iglap lang, minuto lang eh. Minuto lang po talaga, nalimas talaga nila lahat yung pera na pinagpaguran. Alam mo yung sabi ko pa walang restock na items dahil nga kanina nagpabook ako ng mga ubas. Meron ako mga binayaran yung mga ubas. Nandoon yung pera, kaya pinapasok ko lahat. Kasi po wala akong GCash ngayon, kaya BDO yung ginagamit ko. BDO lang yung true way ko para makapagbayad ng payment sa akin. Kasi lahat kami dito, exceed na sa GCash. No choice ako, BDO lang. Tapos ganito naman pala yung mangyayari. Ang sakit, ang sakit. Grabe. Yung nilalaban ko isang patas lahat. Wala naman akong inaagrabyadong tao. Tapos kami pa yung gaganito eh. Yung magaganito. Sakit lang sa loob. Sakit lang sa loob. Sakit lang sa loob. Kasi meron talaga kami yung sa BPI, yun yung ginagamit ko talaga mataas. Kaya lang mahirap kasi gamitin si BPI kasi si BPI may OTP pa, kailangan magte-text pa sa SIM mo. Mas maganda pa pala yun. Kaysa dito kay BDO na wala naman. Mabilis na ang gamitin. Lilimasin niya naman yung pera mo. Ang laking halaga po kasi. Ngayon nakakangatog. Nanghihina ako. Hindi ko alam paano ako mag-uumpisa. Sana maibalik ng video. Ang dami ko na napapanood na ganito, akala ko hindi totoo eh. Ngayon kami po nakaranas, grabe yung tapos ganun lang sasabihin nila sa'yo, iimbestigahan nila, hindi nila magagawan agad ng ura-urada. Pero kapag tayo nag-withdraw ng sarili nating pera, dahil sobrang higpit nila. Pero ito yung pera mo na mawala, na ganun-ganun lang, wala silang action na agad na gagawin. Mag-aantay ka pa 5 hanggang 10 araw bago dumating yung investigation nila. Tapos yung investigation, hindi mo pa sigurado kung maibabalik sa'yo yung pera. Grabe ka, video. Nangangatog ako sa sobrang... Nangihinayang ako dun sa pera. Grabe. Yung pinagpaguran ko gabi-gabi. Kahit gabi na, madaling araw, umaalis ako. Kumukuha ako ng mga paninda. Ganun lang na mawawala. Grabe talaga. Mga madam, pasensya na doon sa mga hindi ko nare-replyan kasi kanina wala talaga ako, tumakbo ako ng SM Taytay para maayos sana. Kaya lang, nung na-block na nila yung online namin tsaka yung sa ATM, wala na, nalimas na talaga. 223 lang. Tangina, 223 yung iniwan. Kanina pa ako umiiyak, mga madam. Papunta pa lang namin, nagdadasal na ako. Lord, wag naman sana. Wag naman sana mawala. Pero wala eh. Kahit nga sa akin dito sa ibang bansa ay may tumawag na taga-bangko daw kung ano yung bangko ko. At alam yung number ko at alam kung saan bangko ako nag-open or yung branch. At hinihingi ang mga impormasyon ko kagaya ng card number, bank account at OTP para daw ma-update ang account ko dahil daw magko-close na ito.
Pero alam ko na ang tungkol sa mga ganito kaya wala akong binigay na kahit na ano. Take note guys at lagi niyong tatandaan na kapag bank transaction o kaya naman ay bank update ay hindi tatawag sa inyo ang bangko. Dapat sa branch nyo mismo yan gagawin. Sa point na ito na kwento ni Kabayan ay wala akong nakikitang kasalanan ng bangko dito. Dahil nga nabanggit niya na yung credit card application na tumawag sa kanya ng mataga BDO daw ay may nabigay siyang impormasyon na nasa card niya. Hanggang sa hindi na niya ma-access ang kanyang online banking at hanggang sa malimas ang lahat ng pera niya. In short guys ay nabudol siya or na-scam. At just in case man na mawala or manakaw ang inyong ATM card kagaya ng BDO, BPI or PNB ay pwede nyo yan i-block gamit ang online banking app nyo para hindi na magamit ng iba. Mag-iingat tayo parati mga kababayan lalo na sa mga kapwa ko OFW dahil hindi biro ang mawalan ng napakalaking pera.